Good morning mga kababayan. Magandang gabi po sa ating lahat at good morning dyan sa ibang bansa. Sa ating mga kababayan, good morning, good afternoon at magandang gabi mga kababayan. Ngayon ay madaling araw dito sa Pinas mga kababayan. At dito muna tayo muli sa good news mga kababayan, sa ating ibang mahagi sa inyo mga kababayan. Good news muna tayo. Ito po, pakinggan natin ang isang pakipakinabang proyekto na naman sa ating mga magsasaka, mga kababayan. Aasahan ng industriya ng mais sa Isabela matapos tuparin ng pamahalaan ang kanilang matagal ng hiling na post-harvest facility. Ang mga kaya niyang gawin silipin sa sentro ng balita ni Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Tuguegarao. Salamat at nagkaroon ka po dito ng ng dryer, gano'n po. Yan ang maririnig sa mga magsasaka ng lungsod ng Ilagan, Isabela matapos matupad ang matagal na nilang kahilingan. Sa tulong ng kauna-unang Industrial Corn Complex ng Department of Agriculture at ng lokal na pamahalaan ng Ilagan City, wala nang magkapong paglalatag at paghahakot ng mga ibinibilad na mais. Wala na rin masasayang na ani ang mga magsasaka tuwing tag-ulan dahil sagot na ito ng I-Corn Complex. Aabot kasi sa 120 metric tons sa mais sa isang araw ang kayang mapatuyo sa drying facility. Sa laki ng tulong ng post-harvest facility na ito sa mga magsasaka ng Isabela, pagsusumikapan pa ng DA na madagdagan mga ganitong pasilidad sa pamamagitan ng pakikipag-ugnayan sa mga LGU at mga kongresista para sa dagdag na pondo. Kulang talaga ang ating post-harvest facility throughout the country. Hindi lang po sa mais, kung pati na po ang palay. Sa Department of Agriculture, kailangan pa kaming magtatrabaho. Laking pasasalamat naman ng LGU Ilagan City sa DA sa pagtupad sa pinapangarap nilang pasilidad na kinakailangan ngayon ng mga magsasaka. Ito rin kasi ang katuparan ng kanilang pangarap na maging agro-industrial center sa norte kasabay ng pagsusulong sa circular economy o pagbuo ng interrelated na industriya sa kanilang produktong mais. Unti-unti po nating nakikita ang pag-evolve ng traditional na sistemang agrikultura tungo sa mas efficient, mas sustainable na economic system. Sa circular economy, unti-unti nating nailalatag ang pundasyon para sa mas malaking pangarap ng ating lungsod. And again, maging isa sa mga pangunahing agro-industrial center ng ating Northern Philippines. Ang I-Corn Complex ng Ilagan ay phase 1 pa lamang ng proyekto, habang ang phase 2 naman ay pagpapatayo ng processing center o feed mill na kasama sa proyektong ipapanukalang mapondohan sa susunod na taon. Mula sa Isabela, Updated State Media, Dina Villacampa ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko. So ayan mga kababayan, narinig nyo ang good news, no? Alam natin na sa ating mga balita. alam naman natin na kulang pa ang kanilang mga pasilidad, lalo na po sa Department of Agriculture. At dapat nga ay nationwide ang kanilang proyekto na yan para maraming makikinabang sa ating mga farmers, no? Pati ang mga rice dryers meron na rin mga kababayan, pero subalit kulang pa rin, no? Hindi po halos lahat pa nabigyan ng dryer ng rice mga kababayan sa palay. At ganun din sa mga mais mga kababayan. Kaya sana bago matapos ang pamumuno ng mahal na Pangulo na si PBBM at sa Department of Agriculture, sana bilisan nyo ang trabaho nyo. Total, malaki naman ang pundo nyo. Luzon, Visayas, San Mindanao, kailangan po yan para sa mga farmers natin at sila ay makinabang at malaki ang kikitain nila at kukunti lang ang masasayang na mga mais at palay para po sa mga farmers natin. So mga kababayan, yan po ang magandang balita na kauna-unahang corn dryer sa Isabela, doon sa northern part ng Luzon mga kababayan. Alam din natin na talagang nasa kalsada lang sila nagbibilad ng palay, nagbibilad ng mais, at minsan nadadaanan ng mga sasakyan, nililipad ng mga sasakyan. So maraming nasasayang sa kanilang mga crops mga kababayan.
Kaya sana dagdagan nyo pa, Department of Agriculture, ang inyong pasilidad, hindi lang sa Isabela, hindi lang para marami ang mga farmers na magtatrabaho pa, para marami pang masusuplayan at kikita sila, at lalong dadami ang crops, at siyempre bababa ang presyo, at ang taong bayan ang makikinabang, at lahat ay ang makikinabang, mga kababayan. Kaya sana do your job, pakibilisan at pakidagdagan, hindi yung natutulog tayo sa pansitan, mga kababayan. Kaya maraming salamat sa nagpropose na yan sa Department of Agriculture, at para maging maganda ang produksyon ng palay, produksyon ng mais, mga kababayan, at pati sana mga root crops dyan ay tulungan nyo po sila, mga kababayan. Pati ang ating mga pangunahing pangangailangan sa pagluluto, sibuyas, bawang, yan, mga kailangan nila ng mga cold storage, mga kababayan. Kaya Department of Agriculture, kumilos na po kayo, lalo na dyan sa Nueva Ecija, ng ating number 1 production ng bawang at sibuyas papunta sa Ilocos Region, at dito naman sa parte ng Southern Luzon, at marami din nagtatanim ng mga sibuyas at bawang, pati palay, pati mga mais, mga kababayan. Kaya wag na kayong patulog-tulog dyan, gumawa na kayo, total may mga pondo naman ang bawat department para sa pakinabang ng taong bayan. Kaya maraming salamat sa inyo, sa Department of Agriculture, at siyempre sa ating mahal na Pangulo na si PBBM, na patuloy lamang gumagawa sa bansa natin para sa ikakaunlad ng bawat Pilipino. At meron pa siyang sa Vietnam, meron naman siyang nakuha mga negosyo, at sa Japan ganun din, mga kababayan, nung siya pumunta sa Japan. At ang Vietnam, ang Prime Minister ng Vietnam ay pumunta dito sa Pilipinas, mga kababayan. Kaya maraming salamat po sa mahal na Pangulo. Ingatan po kayo ng mahal na Diyos. 10 na iyong kasamaan sa executive branch, pati sa mga iba pang mga department. Kaya bigyan kayo ng magandang kalusugan, bigyan kayo ng magandang katalinuhan, pati ang inyong mga advisor, legal advisors, kung paano patakbuhin ang ating bayan sa ikakakaunlad ng bansa natin, kakaunlad ng bawat mamamayan sa bansang Pilipinas. Kaya mga kababayan, muli kong sinasabi sa inyo na kayo po'y manood lamang sa TV station ng RTTBM at PTB4. Yan, nakikita nyo dyan ang mga proyekto ng ating pamahalaan, na hindi nyo wag kayong makikinig dyan sa mga ibang palaging mga fake news feeders, mga kababayan, na wala daw ginagawa ang ating mahal na Pangulo, 10 ng kanyang mga kasamaan sa executive branch. Basta sige, dito na lang tayo, mga kababayan. Just comment down below and please subscribe sa ating maliit na vlog, mga kababayan. Maraming salamat po. Sana may nakuha kayong impormasyon sa ating mga maliit na vlog, mga kababayan. Ingat po kayo. God bless us all. Bye bye.